Pinatatanggal na po ni owner tong ano, itong sa may garahe na to. Tatamaan din po to. Gumanda-ganda na panahon. Hindi po kasi mix pupunta ngayon dito. So kasi yung baka lagyan ko ng ano sa kusina kasi yun eh. Morning. Medyo hindi po maganda yung panahon. Milito naman na yung bundok ng Arayat. So tingnan natin. Maaga pa naman. Naalala ko po kasi yung gumagawa dito sa San Fernando, yung modern bahay kubo, welding works ang ginagawa po nila. Then wala pang bubong yun. So pagka hindi maganda yung lagay na panahon, negative, hindi po sila makakagawa. Ngayon pa naman yung usapan namin ni Kuya Migs na ocular yung ano, yung site or yung kubo. Maaga pa naman po. Tapos meron din akong ano kayan gagawa rito. Papatanggal ko na to itong mga ilaw na to, dahil ano ko na po ito. Meron akong gagawin dyan. Papakip ko itong mga ilaw para pagka okay na, so ibabalik ko na lang ulit. Baka itong kamote ni nanay, bakit din yun lang tatamaan naman. Ang ganda po, talbos ng kamote oh. No problem po rito. Ayun oh, yung tataba. Lalo na ngayong tag-ulan, napakasarap po niyan. Nilaga mo lang tapos sausaw sa bagoong takasuka. Ay, talo-talo na. Tinrim ko kahapon to. Yan. Nanibago ako na ano po siya, lumiwanag tingnan ngayon. Kakapakain ko lang dito sa mga koy. Sana tumigil ng ulan para makagawa po kami. Although yung tawag ito, yung Olonga po project, good news, may bubong na po yun. So pwede po silang pagka wala na hindi sila makagawa sa labas, pwede silang ano doon magka-framing ng ceiling. So kahit wala naman po ako doon, through video call, may explain ko naman sa kanila kung ano yung dapat gawin doon, yung mga details, detalye. Tapos sa Lubao, yun din, may mga activity naman sa loob din na pwede nilang gawin. Tumabingi na itong isang African talisay. 3 po ito, isa, 2, saka yung isa ron. Tabihanan ko lang yung gagawa rito kung papasok. Siguro maya lang siguro gaganda na yung panahon. Wala naman pong naiulat na low pressure area or bagyo. Medyo lumiliwanag na naman na. Ayan, nandito na po sila, si Adobe, si Nuno, tsaka si Daing. Ipapatanggal ko muna itong mga ilaw para may tabi.
Itong mga ilaw na to mga boss, nabili ko po to sa online. And ano to, ilang bulb ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bulb. So yung haba niya nasa 15 meters. Kung hindi ko nagkakamali, bili ko dito nasa 1.8 yata. Yan, isang buo na yan. 1.8. Ano po yan? 1, 2, 3, 4, apat na ano yung binili ko na yan. Bulb. Tapos yun ano po yun, makapal yung ilaw nya. Pesta light na nasa gitna na to. Bali yung haba nito, dalawang dugtong to eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bulbs siya, pero dikit-dikit, halos 50 cm lang yung pagitan. Di katulad nito 1 meter. Ayan, yung makapal. So halos nasa ano lang to, nasa 5 meters lang ata yun. Itong isa na to, dalawa pala yan, 10 meters lang yun. Tsaka yung ginamit ko dito mga boss, ano po yan, kable, hindi po alambre yan. Pabaklas ko muna to, and then pwede na magtayo ng mga poste dyan. So maya maya pala, tinawagan ko na rin yung nagtatrabaho sa San Fernando. Actually kanina ano po sila, nag-message, so nag-chat sila na kung may pasok. Sabi ko kung titigil yung ulan, so pwede. Pero pagka hindi tumigil, negative. Hindi sila makakagawa doon kung umuulan. So tumigil naman na. Sabi ko kausapin mo yung kasama mo. So kung gusto nilang pumasok kahit na medyo late na, so sige, pumasok kayo para hindi masayang yung araw nyo, yung araw nila. Tsaka pupunta rin po ako ngayon doon yun nga, may usapan kami ngayon ni Kuya Migs, yung pong gumagawa ng kubo dito sa Arayat. Ayan, yung pong mga gustong mag-avail or bumili ng bahay kubo. Marami po si Kuya Migs, pasyalan nyo po siya dito sa kanyang shop dito sa may Arayat, Pampanga. Or tawagan nyo lang sa kanyang numero kung gusto nyo mag-inquire sa mga kubo niya. Yung isang kubo, sa kanya ko binili yun. Isang kubo ko rito. Maganda po yung kawain na ginagamit nila, talagang magulang. Yan o. So yan, maya-mayang konti biyahe tayo pa San Fernando. Bibiling ko na lang gagawin nila dito. Start. Nasukat pa lang ito, itong mga stage na to. Nasa ano po to, 8 meters. Kaya metro yun yung meters mo? 10 meters. Sukatin natin. Alam ko nasa 8 meters pa. 8 meters. Oh, 8.5 meters. Ano, binabad na yun doon ng mga lawang ngayon eh. TikTok yan. Sabi mo sa TikTok to. TikTok. Tapos dito sa 4.5 yata ito, hindi ako nagkakamali. So ito po yung aking magiging project dito. Ayan o, halos 4.5 meters, 446 meters. Meron po akong tirang ano doon, mga materials na high beam. So yun po yung tatayo namin poste rito, 3. Then tingnan natin kung dadagdagan na lang natin yung kailangan matibay yung sahig nito. Ayan, yung palak pala dito mga boss, gagawin ko po siyang maglalagay ako ng second floor. So yung taas magiging ano na po yun, kwarto. So itong baba open lang po yan, open lang yung baba. Dito natin lalagay yung ating magiging entertainment area. Yan din yung videoke. So ito yung magiging
Tapos sa taas, kwarto, and then maglalagay tayo ng CR, syempre mas maganda may CR. So yun po yung balak ko dito. Ayan. Tapos yung swimming pool dito soon. Ngayon ano muna, huwag muna ngayon dahil nasa rainy season, mahirap magano yung pagka kasi inukay ito. So possible yung pong sibol mababaw na dahil may tubig na dyan sa likod. So siguro sa ano, sa bandang Bermans na yun, Bermans. O yan o, tinong-tino nila na babaklas, tapos lalagyan po ng beam yun sa may pader. And then ito po yung mga tirang ano, high beam. Yan o, ito yung magiging poste. High beam po yan. Bigat po niya yung magiging column. Tapos kukulangin to, pabibili pa ako yung gagawin yung ano, beam. Tapos sa taas pwede na tayo mag-reduce kahit mag 4x4 na ano na lang dun sa taas, 4x4 na tubular. And then pa-assemble yung sahig, and then tiles. Doon no, sa lalim ng ano, mangga. Yung ano yung bote yung lamesa na yun, no? Yung lamesa doon. Kaya lang pagka nabuhat mo mag-isa mo, sa'yo na lang. Pinapahawak ko na rin to ano, CHB doon sa likuran para lumuwang na rito. Po pagka ano, pasisimento ko na rin to. Gawa na ngayon, no? Putik. Let's go. See anong gagamitin natin. Tam-tam. Ayan, nandito na po tayo sa San Fernando. Talagang wala. Sa ano po, pangit yung panahon. Mukhang magtatagal to. Nandito pa naman na yung mga gumagawa rito. Kaya hindi tumigil to. So negative talaga. Negative. Hindi makakagawa ngayon. Dilim. Ayan, nandito na tayo. Kaya lang umuulan. Ayan, maulan mga boss. Pumasok po yung dalawang tropa natin dito, si paring Romar tsaka si Kip. Hindi sila makapag-welding. Ayan na po yung framing, oh. Halos maglalagay na sila ng rebar ng 10mm. So negative po kayo magtrabaho dito. So ito lang muna yung gagawin nila. Well, may bubong pa naman to. Igibahin po itong pinatatanggal na po ni owner tong ano, tong treehouse na to para ano, maluwang yung ano, itong harapan nitong kubo. Tsaka to, itong sa may garahe na to, tatamaan din po to. So possible po na maano to, matanggal to. Or puputulin na lang namin hanggang dito muna. Mahaba naman po itong garahe. And then tapos pagka ayos-ayos na tayo dito, ito namang harapan ng gate. Itong gate na to, babaguhin po namin. Magiging sliding na po yan. Taron, sliding gate na yan. And then tatanggalin na namin itong mga halaman dito para medyo lumiwanag. Lumiwanag po siya. Tsaka yung mga halaman doon, i-clear na po yan para magiging ma-develop po itong ano, itong property. And then yung ano din pala, yung anay treatment, i-schedule po namin pagka medyo gumanda-ganda ng panahon. Hindi po kasi pwedeng mag-treat ngayon na umuulan, dahil yung gamot na isasaksak or itutusok dyan sa lote, sa lupa, sa perimeter. So masayang lang dahil umuulan nga po. Dapat talaga yung gamot, isa yun lang yung tatago sa ilalim na walang halong tubig. So pagka umuulan, possible na hindi masyadong umepekto, walang mahahaluan siya ng tubig ulan. So
So schedule po namin yan pagka gumanda-ganda na yung panahon. Ayun na siya, oh. Ayun na yung riba. So ilalagay na lang yan. Pag ganyan po yung lagay niyan. Ito dito tayo. Yan, pag napaka-slope nyo, pag ganyan yung lagay niyan. 10 cm tuloy. 10 inches ang spacing. Halos sa ano lang, sandangkal lang. Para matibay po kung saan itatali yung ano, yung pawid. Sabi ni Kuya Mix, pupunta ngayon dito. So hindi ko lang alam kung matutuloy. Dahil nga medyo masama yung panahon or uulan. So tatawagan ko na lang kung tutuloy po siya ngayon para makita niyo to. So mabigyan niya tayo ng ano, ng quotation kung magkano po yung magiging total cost ng bubong niyan. And then yung sahig. Tapos yung mga ano pa dito sa puwan dito. So ayan, sana makarating siya. Tawagan ko lang saglit. Yun lang yung walang ganyan. Oh, yan ko hanggang doon. Baka hanggang dito lang, hanggang doon lang, oh, kasi yung baka lagyan ko ng ano sa kusina kasi yun eh. Ayun na po siya na, representative ni Kuya Migs. Kapatid, ay ano po niya, Bayaw. Siya na po yung nagpunta rito, dito makakapunta si Kuya Migs, nagsusukat. Yung kawayan. Yan, mga ano yan Kuya, 8. Ano? Ayun, yun, hanggang doon eh. Baka hanggang dito lang. Hanggang dito. Ito, hindi na to. Hanggang dito lang. No, dyan na. Hanggang dito lang. Ito, oh, hanggang doon. Baka to, ano na to. Ganito. Silot. Okay lang ba yung tibong niya, Kuya? Okay lang. Fish na yun. Ito kwarto. Didingdingan namin ng ano to, ng hardiplex, tapos sa labas amakan dito. Tapos ito lalagyan din ng tiles. Simentin pa ito. Hindi na, ano na yan, yun na yan. Ganyan na lang. Oh, ano to eh, Piston board to eh. Ganyan kakapal yan, oh. Ano pangalan mo kasi, Kuya? Cesar. Cesar. Ayan, si Kuya Cesar. Bayaw ko si Kuya Mix, no? Kapag si ate. Buti tumawag ako kanina. Sige po, ingat po kayo. Ayan mga boss, nakita na niya. So, iaan na lang niya kay Kuya Mix para ma-estimate kung ano, paano or magkano. Ayan, habang hindi po sila makagawa ngayon sa welding, ito muna po yung tatrabahoin nila ngayon. Dalawa lang sila. Ayan, talagang ano po, talagang kailangan pong gibain to para po gumanda-ganda yung location nito. Ayan, pagkatanggal to, and then itong mangga ititrim, or pwede rin namang sa owner na kung gusto nilang palis or tabas na. So magiging ano na po siya, visible na to pagka, lalo na pagka po talagang nakompleto na yung mga boss. Maganda po yan. Nakausap ko na rin yun si Kuya Cesar, yung kawayan pang sahig sinukatan na rin niya. So sabi ko i-ready na nila para anytime na umaraw, so magdire-diretso na po itong project. Ayan, so. Nandito na tayo. Ito na yung beam. Ay, yung beam ni pare. Beam.
ng beam. Ibigan po namin to, and then dito po i-connect yung gagamitin namin ano. Kung walang mabiling ganito dito, yung pong high beam na yun, high beam, baka ano na lang si channel bar ang gagamitin po namin. Bale yung poste na lang yung pinakamatatag, tapos yung beam nya si channel bar. Ganito nito pagka tapos elevated, mataas na siya. So ayan yung view, tapos dun yung swimming pool. 2 kwarto po ito sa taas. Tapos ang bala ko dito, tulad ng sabi ko kanina, may private na CR every room para for example meron tayong guest, so meron pong tutuluyan or tutulugan dito. Tapos susunod yun naman gagawin ko na po yung taas nun pagka natapos to. So yun naman, para may says na habang libre itong mga to, kasi may bubuksan na naman tayo. So wala na tayong ano, wala nang gagawa. Ayan, dito po namin tatanim. Beam po ito, may beam po yung ginawa namin dyan. Ayan o, sa may kanto. So ikakat natin ito, tapos tatanim yung mga poste dyan. Okay. Bale itong materials na to, mga boss, tira po namin nung ginawa namin yung sa San Simon. Yung pong nilagyan namin ng yung roof deck na nilagyan namin ng bubong. Ganito po yung ginamit namin doon, high beam. Ayan o. Bale sakto na to, paposte 3. And then yung dito si channel bar na lang na 2x6, pwede na yan. Wala talaga tayo makikita ng ano ay beam dito po sa area namin dito sa Pampanga. Wala pong ganito, pero sa gawing sa gawing San Simon meron, kaya per order to. Tapos 2x6 gagamitin pang roofing. Meron din po ako doon 2x6, yung mga nilagay ko doon na temporary, so pwede rin magamit yun. So, sa mga materialis na tira-tira natin, makakasave tayo dito. Malaki po ito, 8.5 by 4.6, tapos magkaka-overlap pa siya rito para sa kanyang terrace. Ayan mga boss, bibili po tayo ng si channel bar dito sa binibilan namin dito sa Arayat. Ito yung bibili natin kung magkano to. Pagkakala mo nasa 3,000 po isa nito, 3,000 kung hindi ako nagkakamali. Ayan sa 1/4 yung kanyang pal. Ang ganda sana yung I-beam, kaya lang wala pong available dito. Mayroon pa siyang dito, tulad ng poste na nilalagay namin doon. Magkano daw to? 3.2 ito. Ito 2.2, mas manipis to, no? Bali 2.3 2.3 to. Ito 3.2. 3.2 sabi, 3.2 to. 3.2 isa. Napakabigat. Tapos matibay. Pambim lang naman po to. Tapos baka yung isa lang 2x4 o 2x5 yung pinaka salo sa sa paisang board. Ito 2x4. Meron din 2x5, mas mura na konti yan. Tapos meron ding 2x3. 2x3. Ano tayo dito?
3 2. Ilan bang kailangan ko? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 6 siguro. Ano yung 6? 6 no? 3-2. Oo, ito. 6. Ito muna po. Tapos susunod na lang yung iba. Ibig muna. Tapos yun nga, 2x4 or 2x5 tayo kung saan sasalo yung price and board. Ayan, dito rin ako bibili na ng 4x4 2.0. Ito po yung 4x4 na 2.0 ang kapal. Tapos yung mga tubular sa 2x6 meron 2.0. Ayan, 2x6 ayan, 2.0. Mga tubo meron din dito. Wala lang talaga sila I-beam. Ito yung 2x6 oh. Ayan po siya. Ibigay yung kapal na yan. Mabigat yan. Sige, lataya yan. Angat! Sir! Baba may sa'yo. Sige, baba mo pa. Oh. Yan. Ayan, dito na po kami. Yun mabigat. 6 meters ang haba po niyan. Siguro sa kung I-beam yan, ang presyo niya mga boss siguro more or less mga nasa 4,000 to 5,000 ang presyo niya pagka I-beam. Ayan. 6 muna yung binili ko. Umulan.